Swabe, welcome back to the channel kung saan tayo nagre-review ng mga supercars and crazy cars dito sa ating bansa. On today's video, we have here the Ironman 1 sports car. Ladies and gentlemen, it's the Audi R8 V8 first generation Type 42. Ang haba, no? Teka lang. Swabe, let's begin. Magandang araw sa inyong lahat. Of course, thank you kay Lodi natin, Marvin Fabis, dahil sa kanya ang R8 na V8. Dati meron tayong V10 Plus. Check nyo na lang yung nireview natin. But this one, ito ang V8. Ito ang coolest car na nag-start noong 2007 up until 2015 for the first generation. Kasi ngayon, nasa second generation na tayo. Tapos, nag-facelifting. Sakto, may blessing, umuulan. Ngayon nandito tayo sa S5S. Alam nyo naman na we have premium foil. Ang ginawa dito na project natin is yung gloss white pearl diamond. Dito naman sa Model X performance natin, which is this is the second fastest vehicle dito sa Pilipinas sa drag race. Yung una is Model S performance, may review tayo nun. Model X na nasa 2.74 seconds, 0 to 100. Third nga pala ang GTR, official time yan. Clark Speedway, official time yan ng Draghi na application. Anyway, ang dami ko sinabi, may PPF to. Ito yung ginawa natin. Ito naman, meron tayong curing ng ating i8 kay Tom Cruise. Next time, imamaneho natin to. Kulang lang tayo sa oras, pero hindi ang foil galing sa atin. Kinure lang, mismo yung may-ari, dinala niya yung material. SCV, shout out! Dito tayo magpo-focus ngayon, kapatid niya ang Lamborghini Gallardo kasi yung second generation, yung Huracan naman. Ngayon, V8 to, nasa 414 horsepower. 10 years ago, super lupit nun. Pero ngayon, ang V8 kasi, like the Mustang and Camaro, 460 tsaka 455. Pero, it's in a body of supercar and ito ang ginamit ni Ironman sa Part 1. Different body kit lang kasi for Type 4S ang ginawa nito, yung pang second generation. Mas gusto ko talaga yung first generation kasi yun yung pinaka-authentic talaga na katawan ng Audi R8. And ito ang halo car ng Audi. Dali na kita sa design, tapos yung interior niya, kasi meron tayong latest dati, tapos yung driving dynamics, yan ang pinaka-importante. And kung may mga weird features man ito, i-check natin. Kaswabe, let's begin. Hindi nga pala ito lowered, elevated lang dun sa taas, pero ang totoo niyan, yung body kits niya talaga medyo mababa. For second generation na body kits ang ginamit dito. Pero dun sa first generation, it has horizontal grills, which is yun ang very unique. With these 4 rings, you have 100 liter of space dito sa harap. Ang makina nandun. Ang pinakaunang trend na sinet ng Audi, yung tinatawag nilang active na DRL. May mga LED lightings ka rito na parang studs. Tapos ito yung projection bulb natin, yung turn signal, carbon fiber dive plane na maliit, pero aftermarket ito. Sa front wheel natin, this is a 235 thickness millimeter, 30 ang sidewall and 20-inch ang diameter using this Vorsteiner Technica. Technic pala, sorry. So, from California ito na ginagamit sa Audi, sa Lamborghini, mga performance cars, even sa BMW and sa Mercedes. Ang maganda niyan, kaya makintab yan, kasi repaint rin natin yan, bukod dito sa ginamit natin na premium foil. Sa lahat ng sports car styling, ito ang pinaka-pump up and it's very nice kasi kung titingnan mo, parang biglang naiba. Ang tawag nila rito yung side blade. Sa USA, pwede ka mamili ng gloss black or body color pero magbabayad ka. But here in the Philippines, hindi ka pwedeng mamili kasi kung ano ang dumating, yun talaga. Ito, carbon fiber yan. So, buong panel yan, carbon fiber. Kung titingnan mo sa kabila, ito yung cool thing dito kasi yung cap ng R8, nandito siya. Yan o, ganda diba? Aluminum, tapos carbon fiber. Kung makikita mo, parang medyo may similarity sila talaga ng Gallardo kasi same sila ng platform. This is the door handle. So, angat mo lang, at least nakikita mo talaga siya. Frameless. Side mirror mo, iba na rin to. Then, this is 305 millimeters niya. Alam ko, 6 pistons doon, 4 pistons. You have a ventilated ang iyong rotor disc. Dito naman sa rear end, aftermarket na carbon fiber.
Tapos even sa loob, ayun yung makina natin. And ito yung trendsetter na naman sa Audi because yung V8, actually hindi mo makikita yan talaga sa rear window. Doon yan sa harap. Usually makikita mo rito mga makina ng Ferrari, ng mga Lamborghini. Pero when it comes dito sa first generation ng R8, doon niya ipinalasa na V8 lang, pero pwede kang ma-motivate pag tumingin ka galing dito sa likod with the 4 rings, then aftermarket din ng mga carbon fiber. Mas aggressive nga lang kasi aftermarket din with a huge diffusers. Tapos ito naman yung exhaust natin, dual pero single on both sides. Okay? Ito mga aftermarket na lang rin ito. First generation, kasi that one is the coolest car nung inilabas as a sports car ng Audi as a halo car. So i-check naman natin ang pinaka-interior nito. Maganda ang material ng mga leather and they are very soft. Kasi may mga latest ngayon na mga premium cars na mahal pero yung material ng leather may pagka-matigasin, di ba? It has aftermarket na door panel, yung door handle, tapos yung side dito, okay, it is a carbon fiber. You have a speaker. Kasing korte nga pala ng speaker kung ano yung instrument cluster natin. Basic lang ang gauge cluster pero kamukha niya yung cartoon character na si Wall-E kung titingnan mo. Yung parang palungkot yung mata palabas ganun. Hindi ko alam kung paano siya explain eh. Yung manubela natin, hindi pa rin naman dated yung itsura. Yung 4 rings mukhang ano lang, dito lang medyo parang natipid lang yung material dito. Yung paddle shifters, hard plastic. Ang hinahanap ko yung metal eh. Tapos flat yung bottom mo. Sakto sa akin yung steering wheel. You have a swooping dito na dashboard. 4, meaning to say this is a 4-wheel drive. Yung gearbox natin, it's all metal, R8. Pero medyo weird lang yung mga ano niya, positioning ng automatic, neutral, reverse, yung upshift and downshift. Then napaka-simple lang nung pinaka-air vents mo kung saan tatama yung direction niya. Kasi meron dito, pag gusto mo sa taas, tapos sa baba, tapos sa taas at baba, may dial ka lang na ini-scroll dito. Hindi ko malaman kung heated or ventilated ang seat because red ang lights, pero parang warm seat siya. Then you have cubby dito. Old-fashioned na handbrake. Ito ang hindi mawawala. Yung infotainment system, it's a little bit dated na parang mga ginagamit sa mga old radios talaga. Tapos may mga physical switches ka. Anyway, maganda ang kwarto dito sa pilot seat ng R8 because connected pala yung door handle papunta dito sa dashboard, tapos sa gauge cluster, para dito sa center stack natin may carbon fiber din. May CD player dito, ang old school no. Pero ang ganda ng seats talagang ano meron siyang palaman talaga on your waist. I-check na natin kung ano ang tunog ng kanyang exhaust, then i-drive na natin to. So I've been driving the Audi R8 V8, not the V10. First of all, nandito ako. Materials are very nice again. Uy, may Audi rin And it gives you the vibes of the newest GT Mustangs na 5.0. Yung naririnig mo na very deep gargling sounds ng exhaust, ganyan na ganyan sa 5.0. And believe me if this is a stock, hindi ko lang alam kaswabe this is much better na sounding kesa doon sa V10 Plus. Pero a little bit of talagang 50% down power kasi 600 yun, ito 414.
has 430 Nm of torque, 4.2 liter V8 naturally aspirated engine. It's a supercar, pero the latest engine ngayon talagang smack up yung power niya, 460, 455. Yung windshield nga pala, it gives you the vibes of Camaro na nagkakaroon ng moisture. Pero ito muna. And I am surprised dahil yung wheels and tires nito ang laki, then yung tires mo, yung sidewall nasa 30 sa harap, 20. Ang feeling ko malutong, matigas, pero nagulat ako, yung suspension, yung pag-ilalim natin okay pa rin. I mean, komportable pa rin. Siyempre, hindi ganun kalakas na hatak katulad dun sa V10 Plus. Pero mas lamang, alam mo naman dito sa akin, yung glorious ng exhaust sound natin, even the engine, kung anong ingay yun nangyayari, dun ako nai-inlove rin talaga eh. Pero naiilang lang ako dahil sobrang baba nito kaswabe. And pinag-compare nga pala yung R8 na first gen laban sa second gen. Alam mo, kaswabe, being professional driver ng mga supercars, they chose this first generation, lalo na yung gearbox na metal. Every time na manual transmission, ito kasi automatic eh. Okay? So, paddle shifters tayo, manual, check natin ha. Woo! Third gear pa lang, nag 100 na tayo. Sarap! Actually, this is more fun. Yung second gen, it's a supercar features talaga. This one, a supercar but with a classic taste from sa kalumaang panahon. Downshift po. Ano ba to? Downshift. Woo! Woo! Grabe. Very strong. Very capable of makapagpalabas ng tutuli. Kasi ang tibing niya. Mukhang yun lang, okay na ako. Ang manubela mo nga lang pala, isa sa pinakamabigat na sports car na naramdaman natin. I don't know, this is power assisted, alam ko. Pero syempre, back those days, 9 years ago, 10 years ago, diba? Ngayon, very refined na yung mga ano talaga eh, yung mga driving capabilities. Pag interested ka sa PBF and premium foil, please contact me. Nandiyan na yung message sa pin comment or description. And of course, Toughman, thank you. And sa merch natin, please buy para marami pa tayong mga supercar. Don't forget to subscribe and hit that notification bell. Yun lang ang pakiusap ng isang swabe. Alam mo naman kung anong effort natin. Isipin nyo, we are driving 10 million car, 20 million, 30 million, 40 million, 50 million car. Ano ba naman yung nag-subscribe ka lang para i-appreciate mo lang ang ginagawa natin, di ba? So, pabalik lang ako ng S5S. Grabe no, nakakabaliw. Makakalimutan mo ang mga problema mo once na nakarinig ka ng mga V8 and V10 na engine sound. Marami pa tayong kasunod kaswabe. I'll see you and more power